Hebrews chapter 1. Okay. Hebrews chapter 1, verse number 1. Nakita niyo na mga kapatid? Okay, basahin natin. Ready? Read. God, who at sundry times and in diverse manners spake in the time past unto the fathers by the prophets. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Speak to us, dear Lord, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo sa amin sa kapalitas. Amen. Okay, please be seated. Ngayong umaga po, we are going to discuss about the Word of God, Bible po. How God spoke to us. Paano ba mangusap ang Diyos sa atin, mga kapatid, okay? Yun po yung ating pag-usapan ngayong umaga. Paano ba ang Diyos mangusap sa atin? Okay. May tanong ko sa inyo. Anong batas na ginawa ng gobyerno para bukas? Para bukas. Anong batas yun? Kaya, meron akong piso rito. Wala pala. Kala ko meron. Yung makasagot, anong batas meron para bukas? 28 niya, di ba? 29 bukas. Yung makasagot, bibigyan ni Hannah Joy ng Starbucks daw. Compliment from Hannah Joy. Inurot na niya Hannah Joy si katabi niya eh. Ikaw naman. Yari si Marion. Sino makasagot bukas? Anong batas na ginawa ng gobyerno? Yan ang problema natin eh. Tayo mga Pilipino, hindi nagbabasa ng batas. Kaya wag na wag kayong pumirma sa pirma. Yung baguhin yung saligang batas. Ako, nabasa ko yung Constitution 3 times. Constitution of the Philippines 3 times. Alfios, ilang beses mo nabasa yung Constitution? Isang beses lang. Kasi kailangan nyo yan eh. Dapat nga lahat kayo, nagbabasa kayo ng Constitution ng Pilipinas. Tama ba ako? Pilipino, hindi alam ang preamble. Ano yung preamble? Hindi namin alam. Mahirap yan. Babasahin ko po ano po ang meron. Ang Biblia po ang pag-usapan natin ngayon, how God spoke to us. Okay, paano ba ang Diyos nangusap po sa inyo? Ang gobyerno na po ang nagsasabi na mahalaga ang Biblia sa tao. Babasahin ko. Ito po yung kwento niya. The National Bible Day in the Philippines is the last Monday of January every year. Ano yung last Monday of January? Bukas. Sinong gumawa? Kongreso at Senado. Na yung last Monday of the year is called the National Bible Day. O merong National Baptist Day every second Thursday ng January. Kaya yung January, pinagpala yan. Bakit? Merong National Baptist Day. Nauna pala yung yung Black Nazarene Day, 9. Yung 9 Black Nazarene. Nung 11 Baptist Day. Pagkatapos ngayon naman, actually, buong buwan yan, ginawa yan. Na national, Kaya ito ngayon, mapatid, babasahin ko lang sa inyo. The National Bible Day in the Philippines is the last Monday of January every year. Bukas. Wala dapat akong makita. Hindi pa ako nakapag-Facebook eh. Mag-Facebook ako bukas. Pag nakita ko, iba yung post ninyo, iti-text ko kayo. Dapat ang i-post ninyo, mga Bible verse. Muna Maging spiritual naman kayo kahit isang araw sa isang taon.
Hindi yung puro post lang ninyo. Di ba? Okay ba yun sa inyo mga kapatid? Yan. No, mamaya, magpag-ano ako, pag may time ako maya, mag-post ako about Bible. Bahala na kayo mag-post sa iba. Okay? Kahit mga verses lang. Okay? Pakita nyo lang na tayo palang mga Kristiyano, we support the government. Makita ng mga nasa politiko yan, ay, marami palang nag-ano. Di ba? Kahit sabihin mo lang na thanks for the for this day that we have the celebration. This year, it is celebrated on January 29. Anong pagkasabi dito? It is a day dedicated to studying the Bible. Kaya dapat magbasa kayo ng Bible bukas. Grabe naman, isang taon, isang beses lang magbasa ng Bible. Yun yung sabi ng batas yun. Sabi diyan, ito yung tinatawag na the National Bible Day in the Philippines, an annual event observed to honor the Word of God by reading the Bible, having Bible quizzes, distributing the Bible. Kung meron kayong kaibigan, please lang, nagre-regalo kayo ng kung ano-ano. Di ba? Bumili kayo ng Bible. May mga Bible na nga tayo dyan. Marami pang mga karton, i-distribute ninyo. Bumibili tayo niyan. Pag naubos yan, bibili na naman ako ng isang pick up doon sa Batangas. Binibili natin yan, pero binibigay natin yan for free. Yan. Ministry ng church yan. Okay? Ano pa? Having Bible quizzes, distributing the Bible, it's celebrated to calculate celebrate to inculcate in young and old Filipinos the practice of reading the Bible, whose words empower them to live with hope in difficult times. Kaya yung Biblia, pag nabagian ka niyan, halimbawa gusto nang pakamatay, nabasa mo yung verse ng Bible, mabigyan ka ng ng tawag doon, yung lakas ng loob para mabuhay. Okay? Pero kung gusto mo ng problemado ka, tapos puno ka ng problema, gusto mo na magpakamatay, ang nabasa mo pa, Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain, tuluyan mo na. Biro lang ha. Biro lang. Okay. Makinig kayo ng history, babasahin ko. National Bible Day in the Philippines was first declared in 1982. Sino nag-declare nito? 1982. 2 piso na bibigay ko. Kahit 10 piso, bigyan ni Marion. Okay ba sa'yo, Marion? Kahit 10 piso, di ba? Ha? Pwede daw kahit. Sino? 1982. Sino nag-declare ng National Bible Day? Ha? Wala pa si Fidel Ramos noon. 1982 Ferdinand Marcos. Siya ang kauna-unahang presidente nag-declare ng National Bible Day. President Marcos, yung tatay hindi yung anak. He declared the first Sunday of Advent and the last week of November of every year. So ang ginagawa niya, yung unang linggo ng January at saka yung November, ginawa niya yon. Ngayon, binago po yan. Nung matalo siya, the National Bible Day was moved to January by President Corazon Aquino in 1986. He changed the National Bible Week to the first month of every year. This proclamation was reinforced by President Fidel Ramos. So pinatibay na ng Presidente ng Pilipinas na si Fidel Ramos. Ang sabi ng President Ramos, who stressed that the nation should embrace the practice of Bible reading, which words empowers the nation to live with hope in difficult times. Yan po yan. Pagkatapos po ni President Ramos, ito po yan. In-screenshot ko lang kasi naputol tuloy. Si President Rodrigo Duterte signed into law. Siya na po yun, yung President Rodrigo Duterte. Signed into law National Bible Day. He proclaimed the last Monday of January as the official date
for the celebration of the National Bible Day. Si President Duterte na po yan. Pero ang pinaka-main author nito, noong February 5, 2018, si Senator Manny Pacquiao. The main author and sponsor of the legislation. Okay? Kaya ang tawag po nito, Republic Act 11163. 11163. Tatandaan nyo, Republic Act. Oh. Pag nakita kayo, maganda nga, huwag kayo mahiyang ano. Ako, natutuwa ko, mayroong isang pastor, pag naglakad, ang Bible yan, lagi nakaganon. Naglalakad. Diba? Oh. Tayo, mga babae ngayon, pag nalakad, laging nakaganon ang cellphone. Baka may snatcher. Oh. Okay. So dito po mga batid, balikan po natin yung kasaysayan po. Sabi po ng banal kasulatan, paano ba ang Diyos mangusap sa panahon po natin? Sabi po sa binasa natin, Hebrews chapter 1, verse number 1, God, what sundry times, and in diverse manners, spake in the time past into the fathers by the prophets. Nangusap po ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Kayo mga propeta, paglalapit ko yan sa mga tao, thus saith the Lord. Ano ang sinabi ng Diyos? Ito ang sinabi ng Diyos. Verse number 2, hath in these last days is spoken unto us by His Son. Sa panahon natin ngayon, 2,000 years ago, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak. Sinugo niya. Nung namatay na yung kanyang anak, ang ipinadala banal na Espiritu. Kaya pag kayo po, nakikinig na salita ng Diyos po ay nangusap sa atin through the Holy Spirit. Naaantig po tayo. Kaya ang mensahe dapat, pag napakinggan natin, huwag natin sabihin, para sa Kanya, para sa Kanya. Abuti nga, para sa iyo. Hindi, para sa iyo yan. Para sa atin yan. Amen, mga kapatid? Huwag natin sabihin para sa kanila. Para sa atin yan. Alangan naman, kakain ka doon sa restaurant. Lahat, inaalok, buffet. Pipiliin mo lang. Ay, manok, ito, ang dami ng pagkain. Usually, pagkakain ka sa mga buffet, ano yan? Mga 50 ka ulam, di ba? 50. Tapos, ang hinahanap mo, ang pangit naman dito, wala man lang tuyo. Ang bihira. Pumunta ka para sa restaurant para kumain, pero hanapin mo, tuyo. Wala man lang dilis dito. Di ba? Sometimes, sayo, ganun eh. Yung wala, yun yung hinahanap natin. Pagka meron, ayaw natin. Oh, kita mo sa bahay. Nagagalit kayo, di ba? Ito na naman ang ulam. Hindi ka na nga nagsaing. Hindi ka na nagluto. Hinainan ka pa. Galit ka pa. Marami dyan yung mga anak, reklamador. Oh, tama ba ako? Oh. Yan. Ito po yung mga sinasabi ng mga personalidad, ano ho? Sana yun. What great personalities have said about the Bible? Mga personalidad kilala sa buong mundo. Sino ang unang presidente ng Amerika? Yon. Si George Washington. Sabi po dito, George Washington, the first president of the Republic of United States of America, ang sabi po niya, it is impossible to rightly govern the world without the Bible. Kung walang Biblia, we cannot govern the world. At alam natin na tayong mga Baptist, we are champion of religious freedom. Kaya yung kanilang constitution doon sa Amerika, nakabase yan dito dahil sa mananampalatayang kagaya po natin. Amen, mga kapatid? At yung kanilang constitution, inopya naman yan dito sa Pilipinas. Kaya yung preamble natin, di ba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid. Nung mga kabataan natin, di ba? Nagganumpa tayo doon. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine providence in order to establish a government that shall embody our ideas. Oh, so na support. So ibig sabihin, naniniwala tayo that there is a divine providence. It is God. Yun po yan, mga brother.
Another one, the second president, John Adams. Sabi po ni John Adams, the Bible is the best book in the world. It contains more than all the libraries I have seen. Ikumpara mo man yung mga libraries na yan. Mga kabataan ngayon, hindi na ho nagbabasa ng mga libro. Nauso na nga yung e-book, hindi pa rin babasahin. Kaya yung mga libro noon, tawag noon book, binukbook na. Kaya pinagbibili na lang. Oh. Kita mo sa mga mall ngayon, makita ko pagka nagano ko sa social media, book for less. Mga ganon, di ba? Meron nang binibinta. Book, 20 pesos per kilo. Abay, matutuwa ka eh. Ako pa naman, mahilig sa libro. Yung anak ko, mahilig sa libro, si Charles. Sabi ni Charles, Dad, pahinga na pera. Meron ako nakita ng libro, mura lang, 500. Magre-reklamo yung nanay niya. Sabi namin ng libro. Ako naman, todo support sa bata. Ito, pambili mo ng libro. Mabasahin yan. Mahilig sa libro eh. Hindi bigyan mo ng libro. Buti nga, libro ang ginaligan. Kung San Miglite, patay yung nanay. Di ba? At mayroon pang pulutan at mayroon pang paganong-ganon. Yari ka. Suportahan mo yung gusto ng anak mo dahil matino naman yan. Amen ba mga kapatid? By the way, mga tatay ha, 80, mga tatay, makinig kayo, 80 to 90%, pag kayo po'y maging tapat sa pananambahan, makita yan ng mga anak ninyo Sunday after Sunday, kayo po ay nagsisimba, na 80 to 90%, yung mga anak ninyo, susunod po yan sa inyo. Susunod yan. Bakit si Hana nanatili si Hana? Nakita niya sa tatay niya eh. Ako, bakit ako naging ganito? Kasi nga, nakita ko sa tatay ko, hindi naman ako inimbitahan yan eh. Magsabi lang yan, Bong, magsimba na ako. Saka makita yung tatay magpaalam sa anak. Di ba? Ang ibig sabihin, pinaparinig niya na magsimba siya. Nakuha niyo ba yun? Ano yan eh, yung indirect approach. Hindi yung, anak, nagsisimba ko, simba ka rin. Hindi ganoon. Indirect approach yun. Bong, simba na ako. Parang may kulang. Hindi niya masabi na, sumunod ka doon. Hindi. Pero, yun na ano na yun eh. Pahiwatig na yon ng tatay mo. So ikaw naman, naiwan ka sa bahay, oo nga no, sa simbahan sila. Magkaroon ka ngayon ng interest, anong meron sa simbahan. Kaya kayo mga tatay, dapat ipakita niyo sa mga anak ninyo, lagi kayo nasa bahay-sambahan pagkalinggo. Kasi nga, you are training your children to follow God's word. Amen mga kapatid? Yan, lalo na kayo mga binata, yun, ngayon pa lang, magano na kayo. You have a commitment. Maglilingkod daw sa Panginoon. Sa Paiti, merong ganun nga eh. Ayaw magsimba na misis eh. Yung tatay, talaga yung anak niya dito, parang tawag mo nga si Van Diesel eh. Yung mga di ba? Nilagay dito yung mga milk. Diyan, lagi po dyan. Pag magulo yung isa, makinig ka, pambihira. Ayaw niya patakbuhin eh. Sabi ko, gadayan mo lang yung bata mag, Talagang literal eh. Bit-bit niya yung dalawa. Tuwa ko pag paakyat yan, di ba? Tuwa ko pag nagsimba yun, nakaganon yung dalawang bata eh. Dala-dala eh. Pag tinitingnan ko, grabe yung tatay na ito. Pero, yung tatay, nung may stroke, literal yung dalawang anak, akay-akay ng dalawang anak sa simbahan. Nakuha nyo? Dahil nakita ng mga anak na nung maliit pa sila, akay-akay sila ng tatay nila. Literal, nung tatay nila may problema na, sila naman yung umaakay sa kanilang tatay. Amen mga kapatid? Pag ikaw po ay nagtanim ng pag-ibig, aanihin mo yung pag-ibig. Pero yung isang magulang, sabi ng bata, Tay, bakit si tatay mo, si lolo, doon sa doon nakatira sa yung kulungan ng baboy natin. At bakit pinapakain mo doon sa bao? Sabi niya, anak, matanda na yung lolo mo. Okay na yan. Okay na siya dyan. Sabi ng apo, alam ko na gagawin ko tayo pag matanda ka, doon din kita ilalagay. Patay ka ngayon, di ba? Iyari ka. Kaya wag mo ipakita yung halimbawang hindi maganda. Okay. Ano pa? Abraham Lincoln, sabi ni Abraham Lincoln, the 17th President of America. But for this book, itong Biblia,
We could not know right from wrong. I believe that the Bible is the best gift God has ever given to man. Ito na yon. Kaya kayo bigyan nyo yung mga anak ninyo ng Biblia. Ako, yung mga anak ko, binibilhan ko ng Biblia yan. Sira na nga eh. Bibili na naman ako. Oh. Ako, bumili ako ng Bible ko last year. Oh. Yung Bible ko, pag nakita nyo yan, last year yan, punong-puno na nasulat yan. Yan, oh. Dami na sulat yan. Kasi nag-aaral po ako. Yan, marami na mga sulat yan pag nakita nyo. Kaya yung isa kong Bible, ninakaw na kasi puno ng mga outline. Di ba? Yeah. Ito eh, hanggang dulo eh. Yung mga sulat na eh. Oh. Yan, oh. Pag tinignan nyo, mga sulat na yan. Pag may mga bakante, sinusulatan ko na. O chinichikan ko yan. Nakuha nyo mga kapatid? Ibig sabihin, ginagamit nyo yung Bible mo. Hindi yung pagdating ko sa bahay nyo. Sasabihin ko, mag-Bible study tayo. Nakapatong yung Bible nyo at kinapag nyo, grabing alikabok at inasma ako. Ibig sabihin, hindi nyo binasa yon. Okay? Yan. Kasi may mga Kristiyanong ganun eh. Ipapagpag pa sa harapan ko, di ba? Uubuhin ako niyan. Oh. World leaders, mga kapatid, ito po yung sinabi. William Gladstone, one of the known world leaders, sabi niya, I have known 95 great men of the world in my time. Sabi ni Gladstone. 95 men. Kilala niya, mga world leaders. Sabi po niya, and of these, 87 were followers of the Bible. Okay, ano? Maganda. Ibig sabihin, matino siya. Marami siyang mga world leaders na kilala na may takot sa Diyos at saka sa Biblia. Generals, kagaya ni Douglas MacArthur. Ito po yung sabi ni Douglas MacArthur. Believe me, sir, never a night goes by, be I ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed. Ito po yung sinabi ni General Douglas MacArthur, na kahit pagod na siya, walang lumipas na gabi na hindi siya nakapagbasa kahit isang verse ng Biblia. Tayo, my goodness, pag pagod na, ang hawak-hawak cellphone. Gano yun? That's true. Kaya dapat mapatid. Ako, iba na yung habit ko ngayong umaga. Pagka umaga, iba na yung habit ko. Audio Bible. Audio Bible. Habang nagluluto, naglilinis, audio Bible. Pagkahapon, nakikinig ako ng mensahe. Preaching. Nakikinig ako. Para mapangaralan ako. Oh. Kikinig ako. Okay? Scientist, mga kapatid. Ito po yung mga scientist. Si Sir Isaac Newton. Sabi ni Sir Isaac Newton, we account the scriptures of God to be the most sublime philosophy. I find more sure marks of authenticity in the Bible than any profane history whatsoever. Yung Biblia po, mas gusto niya kaysa yung mga historical books, kaysa yung mga kung anumang klase mga libro yan. The best sa kanya, Biblia. Historian, kagaya ni H.G. Wells, sabi niya, the Bible has been the book that held together the fabric of Western civilization. The civilization we possess could not come into existence and could not have been sustained without it. So pag wala ang Biblia, there is no such thing as Western civilization. Okay? Mga physicians, dalawa lang naman kilalang physicians. Pwede kay Mayo, Charles Mayo, kaya kay Hopkins, pero wag na natin ano yan. Mga lawyers, kagaya ni Daniel Webster, yung may nag-ano ng diksyonaryo, di ba? Kaya, pag nag-diksyonaryo kayo, Webster Dictionario, ito yun. I believe the scripture of the Old and New Testament to be the will and the word of God. Sipin nyo, lawyer na, gumawa pa ng diksyonaryo. Ito po yan, mga kapatid. Philosophers and writers, Charles Dickens, ito po sabi niya, the Bible is the best book that ever was or ever will be in the world. Ito yung pinaka-the best. Bakit pinaka-the best, mga kapatid? Babasahin mo
tagos sa puso mo. Babasahin mo. Kaya nga sabi lang, makikita natin yan, Bible. Basic instruction before leaving earth. Bago ka umalis sa mundo, mag-Bible ka muna. Kasi instruction mo to eh. Pag ikaw ay mag-aral ng driving, meron kang manual. May bibili ka ng sakyan, meron kang manual. Kaso lang, kapapanood nyo ng, tawag doon, James Bond, binabaril nyo yung manual. O yan, binabaril, sinisira eh. Okay? So ito po yan mga budet. Ngayon, tuloy tayo. How God talked to us or spoke to us. Number 1. Ito. Kanina binasa natin yung Hebrews 1, verse 1 and verse 2. So paano ba Diyos nag-iusap sa atin? Number 1, He spoke to men, to us, through angels. Pinakausap ng Diyos ang tao noon sa pamamagitan ng anghel. Pero ngayon, hindi na po bababa yung anghel para kausapin ka. Kahit ang pangalan ng katabi mo, Angelo. Okay? Hindi anghel yon, tao yon. Pero nung araw, kakausapin ng Diyos ang anghel. Okay? Nung ang anghel lumapit kay Abraham na siya po ay magkaroon ng anak. At nagkaroon nga siya ng anak. Ano ba? Lumapit yung anghel sa Genesis chapter 19. Tingnan po natin ang Biblia po natin, Genesis 19. Pumunta po yung anghel at kinausap po si Lot. Anong sabi po kay Lot? Sabi po dyan, verse 1, There came two angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate of Sodom, and seeing them, arose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground, and he said, Behold, now my lords, turn in, I pray, you into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise early. So ito po yan. Dalawang anghel. Pumunta doon. At ang pakay ng dalawang anghel, iparating kay Lot, na itong Sodom and Gomorrah ay sisirain ng Diyos kasi yung mga tao doon, napaka-wicked. Tingnan nyo ha. Yung tinatawag na choice. Pagpili. Kayo, darating ang araw, pipili kayo mga binata ng mapangasawa ninyo. Kayo mga dalaga, pipili kayo ng mapangasawa ninyo. Lagi niyong narinig sa akin that 99 of your happiness depends in your marriage life. Amen mga kapatid? Oh. Alamin niyo muna, meron kayong background check. Alamin niyo yung nanay at tatay ng pamilyang mapangasawa mo. Ano ba ito? Oh. Sugarol ba ito? Yung maging anak mo, may tendency yan. O, di ba? Palaaway ba ito? Chismosa ba ito? Oh. Nung ako, nanligaw ko noon eh. Meron ako pupuntahang dalaga. O siyempre, pagdating mo sa bahay, wala sa bahay. Alam niyo kung nasaan? Nandun sa kapitbahay. Aba, chismosa. Ba't ko niligawan yung ganun? Hindi na. Pagdating mo, wala sa bahay. Nandun sabi ko na sa ay nandoon, nakipagkwentuhan. Naku, magkaroon ka ng misis na chismosa, wag na. Kaya pinili ko yung hindi chismosa eh. Bibihira nga magsalita yung misis ko eh. O, di ba? Bibihira eh. Oh. Pero maingay yan sa bahay. Oh. Sipin mo yan. Oh, meron na akong binuntahan ng dalaga. Super ganda. Ay, pambihira naman. Napakalinis sa katawan. Pag nakita ko, laging malinis yan. Sinadya kong puntahan ng umaga, alas 9 ng umaga. Pagdating ko doon, walang hiya. Yung mga underwear, nakasabit kung saan-saan. Sabi ko, ba't ko liligawan to? Sabi ko, magulo na ako. Mag-asawa pa ako na magulo. So, hindi ako hindi ako nanligaw doon. Sawa ng Diyos. Nakapag-asawa ko na magulo pa rin. Yung bahay ko, parang junk shop. Yung ayaw mo, yun din yung napunta sa iyo. Peace tayo, ha? Siyempre, baka awayin ako niyan, eh.
Delikado na eh. Okay. So ito po yan, mga kapatid. Kaya ang point doon, kaya tita nyo, sabi ko sa inyo, ako ang may pinakamagaling na binan sa Pilipinas. Hanggang ngayon, yung binan ko, binibigyan ako ng bigas. Kasi iniisip siguro, baka wala akong pambili ng bigas. Baka hindi makain yung anak niya. O isipin mo yan, mula nung mag-asawa ko, yung bigas ko, galing sa probinsya, pinapadala yan. Kaya masabi ko, sa buong Pilipinas, ako yung mapalad na nagkaroon ng binan. Nakuha niyo ba yung kapatid? Oh. Bihirang-bihira ko makabili ng bigas. At laging tatawag yan, Lot, may bigas ba kayo, Lot? Isipin mo yan. Oh. Ibig sabihin, mag-background check din kayo, ha? Amen, mga kapatid? Kasi baka yung tatay na pangasawa nyo, sugarol, adik, kahit gaano kaganda yan, unless, Kristiyano yung mga pangasawa mo, nakuha nyo, mga kapatid? At piliin nyo na pareha kayong may interesado. Interested kayo magsimba, pareha kayo. Amen, mga kapatid? Yun ba yung hindi yung magka-interest kayo sa sabong, sa tungit, sa pagmumura, sa chismis. Huwag ganun. Dapat interesado kayo. Makinig na salita ng Diyos. Interesado kayo sa mga godly manners. Di ba? Spiritual things. Interesado kayo how to build your kids pagdating ng araw. Huwag niyong gayahin sila. Nung makita nila, nung pinapili siya ni Abraham, nung makita niya, wow, ang ganda doon sa Sodom. Greener pasture. Mayaman na lugar. Bibig time ako doon. Pinili niya yun eh. Kasi gusto niyang yumaman, umangat yung buhay niya. Nakalimutan niya, malayo siya sa kalooban ng Diyos. Kaya kung kayo ay bibili ng property, pagdating ng araw, kasi naniniwala naman ako, lahat kayo magkaroon ng bahay. Amen, mga kapatid? May mansyon na nga kayo sa langit dito, hindi kayo magkabahay. Anong klase yan? So mangarap kayo na magkaroon kayo ng bahay dito, magkaroon kayo ng sakyan dito. Huwag kayong umasa na kukunin kayo ng anghel. Iba yun. Amen, mga kapatid? Hindi masamang mangarap, nandito tayo eh. Yumaman ka, hindi masama yun. Makabili kayo ng sarili nyong submarine, hindi masama yun. Makabili kayo ng sarili nyong aeroplano, hindi masama yun. Pero pasakayin nyo naman ako. Biro lang ha. Ang point doon, darating ng araw, pagpalain kayo ng Panginoon. Nasa Bible naman yan eh, a faithful man shall abound with blessing. I-bless kayo ng Panginoon. Hindi man yan nirealidad sa iyo, pero yung katapatan mo, baaring i-reward yan pagdating sa mga anak mo at sunod na henerasyon. Pero ibig sabihin, yung ginawa mo, i-reward ng Panginoon yan eh. Makikita ng Panginoon, lagi kang nagsisimba, sumusuporta ka sa mga misyonary. Yan. Yung nga si Cornelius nagbibigay lang ng alms yung abuloy. Tumawag ang Diyos kawawa naman yan. Maka-Diyos, kaso lang hindi pa naman tumanggap sa akin yan. Magpadala ka nga doon ng tao mag-share sa kanya. Pinadalhan. Kayo mga taong matino, parpadalhan ng Diyos yan ng mga tao na mapalapit ka sa Diyos. Amen, mga kapatid? Matino ka na eh. How much more matino ka na, simba ka na, anak ka ng Diyos. Pagpapalain nga ng Panginoon. May pangako naman siya. Binag-aralan natin last week. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven, bubuksan ng Diyos yan, and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. Ibig sabihin, sagdana ka na. Take note ha, money is the least blessing that the Lord can give you. Kaya huwag kayong masyadong obsessed sa pera. Papel lang yan. Those are paper notes. Nagbabago ang niyan. Nakuha nyo? Lang kwenta yan eh. Banknotes lang yan. Huwag kayong magpakamatay dyan. Hindi yung puro ipon. Pag namatay ka, okay tama yun si nung last Sunday na donos pa iti, biniro ko yung si Nanay Tinding. Nay,
Malakas pa tuhod mo, kasi alalayan ko sana eh. Huwag na, pastor. Kaya pa, malakas pa tuhod mo. Oh. Sabi ko, tuloy lang ha. Sabi niya, tuloy lang, pastor. Nililingkod sa Panginoon. Sige, kita tayo ha. Sabi niya, baka huli na natin pagkikita to. O huli na nga. Hindi na kami nakita. Kinuha ng Diyos kahapon. Kaya wag kayo magbiro sa akin na huli natin pagkikita ha. Baka hindi na tayo magkita. Ha? Unless magbiro kayo, 88 years old na kayo. Amen, mga kapatid? Yung babae nyo, si Nanay Tinding, giver po yan. Pag linggo, nagdadala sa akin ng pagkain yan, ulam, iskabitsi lagi yan, yung tilapia. Magbibigay sa akin yan. Ayun pa nga ano. May dinala ko dito ng isang araw ba yun? Yung ano, ano doon? Atsara. O galing ka Nanay Tinding yun eh. O, binigyan niya ako ng atsara. O dinala ko dito. Laging may bigay yun. Pag nakita ko doon, ay ugod-ugod na. O, bisa magte-text pa yan. Darating ba si pastor ngayon? O, kita mo yan. Mula nung nandoon ako, yun na yung ugali niya. Ako nga nagsabi na, wag na kayo, Nay. Magbigay sa akin. Okay na ako, may pambili na ako. Hindi, iba ito eh. Sa'yo ito. Magbibigay ng saging. Matanda na nga ang bigat-bigat ng saging, di ba? Hirap-hirap na nga kata, magbibigay pa. Even to the last minute, di ba? Naglilingkod sa Panginoon. Sipin mo yan, 88 years old. Brother, 84 na to eh. Tatay ko, 84. Ang tatay niya, 86. Tatay niya. 2 years na lang, mapantayan niya tatay niya. Oh, di ba? 2 years na lang. Kaya pa, 2 years, brother? Kaya pa, 2 years? Kinabahan si Pader eh. Huwag ka mag-alala, langit ka naman eh. Kinabahan si Pader. Buti na bibiro ko si Pader na gano'n eh. Biruan lang. Okay. Mahalaga din yung tatay na mayroong spiritual. Nung nasa Paiti ako, nagpatugtog ako na worldly song sa karaoke. Patugtog ako. Ang mga kanta ko ng Lonely Time, Just One, Air Supply. Gusto ko yan eh. Mga ABBA, di ba? Mga Menudo, Duran. Bira. Yung hilig yan, mga Engelbert, Kenny Rogers. Magkaiba kami. Kasi ibang henerasyon, di ba? Narinig yan, lakas ng nasa simbahan ako eh. Patugtog ako na gano'n. Kapastor mong tao ah. Karnal mo. Pinatay niya. Wala akong magawa eh. Tatay mo nun eh. O, ibig sabihin, at least meron kang tatay na spiritual. O, di ba? Amen, mga badad? So, pag sinaway kayo, kasi hindi naman tama. So, ito po, mga badad, ang nangyari kay Lot. Lot choose the greener pasture. Ang nakalimutan niya, malayo siya sa kalooban ng Diyos. Malayo siya maglingkod sa Diyos. At malayo siya sa mga spiritual na tao. Nandoon siya sa mga tao na loko-loko, na influensyan siya. Kaya mga badid, para hindi kayo ma-influensyan, akalain nyo, Lunes, nasa mundo kayo, Lunes, nasa trabaho kayo, iba-ibang tao na kalubiro ninyo, may nagmumura dyan, mayroong mga tao na, di ba? Problema dito, problema doon. Ako, kagabi lang ako nanood ulit ng balita eh. Kasi na-stress ako sa balita eh. Nanood ako balita. Maya-maya, pinatay ko na, na-stress na ako eh. Pakinggan mo, West Philippine Sea, may sunog dito, may patayan doon, may gira doon. Na-stress ka lalo eh. Sa halip na maano ka, di, baguhin mo na lang yung mo, yung pinanood mo. Sipin mo, patayan dito, o di ba? May bilihan ng perma, o ano-ano man yan. Basta lang, huwag kayong pumirma ha. Basahin nyo muna ang konstitusyon ninyo. Another one, mga kapatid. Pangalawa, God spoke to men to a loud voice. Malakas na boses. Mula doon, He spoke to Adam directly to a loud voice in Genesis chapter 3, verse 9 to 19. He spoke directly to Noah in Genesis chapter 6. Dito tayo. Genesis chapter 6. Kay Noah.
Sabi po dito sa verse number 13, sabi po ng Diyos, and God said to Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence to them. And behold, I will destroy men and the earth. Sa palagay nyo na makiusap ang Diyos doon mula sa langit, sasabihin ng Diyos, the end of all flesh is come before me. Ni Noah, ano yung Panginoon, pakiulit niyo. Hindi naman siguro ganun eh. Kaya loud voice eh. Oh, Noah! Panginoon, ano yan? Galit na ako sa mga tao ha. Galit na ako sa inyo. Sisirain ko na kayo. Pambira, di ba? Loud voice yun. Okay? Another one. He spoke directly to Abraham in Genesis 12. He spoke directly to Moses doon sa burning bush no Exodus 20. Nung nabigay ang Diyos ng tawag doon, kanyang 10 utos. Oh. Malakas na boses yun. Kaya minsan mga kapatid, nang usap ang Diyos sa inyo sa magitan ng malakas na boses. Kasi may mikrofon eh. Napakinggan nyo. Malakas na boses. Salita ng Diyos po yan. Amen mga kapatid? Binabasa. Gusto nyo malakas sa boses. Problemado kayo. Punta kayo sa dalampasigan. Umuulan, kumukudlat. Bakit ka tumatakbo? Di ba? Takbo ka eh. Pagagawa ng Diyos yan, kung matamaan ka ng kidlat, patay kang bata ka. Nakakita ko mismo ng tinamaan ng kidlat doon sa amin, sa Sangkugihon. Nakasilong kami. Tumama yung kidlat. Aba, yung kalabaw, tumba eh. Yung mga saging, tumba. Oh, sabi ko, ganun pala. Doon sa amin, iba pa naman yung mga tao doon. May pamahiin. Kinakailangan hanapin yung ngipin ng kidlat. Ngipin. Kasi nga gawing anting-anting. Ang bihirang buhay, oh. Anting-anting. Samantalang nanginginig kami doon. Yung mga tao doon nanginginig. Kasi kita mo yung sino ba tatakbo doon para hanapin yung yung ngipin ng kidlat. Pamahiin nila yun eh. Ayon sa kwento, yung tiyuhin ko raw, yung nakakuha noon. Sabi lang, tiyuhin ko. Kaya laging may sundang yon itak at laging nakaapak. At yun ay nakapagpagaling ng mga alam ni Milian yan, ng mga sagit-sagit. Oh. Nakagaling daw siya. Kaya yun eh, sa amin ang tawag doon is mananambal. Ibig sabihin, tagagamot. Oh. Sa ating version ngayon, mga quack doktor. May mga langis-langis, di ba? Papahid, may papel-papel pa dyan, sunog-sunogin. Yun. Gumaling ka na. Sa halip na gumaling, lalong napalala. Kaso lang, ang tao noon, wala namang alam. Okay. Another one, mga kapatid, pangatlo. God spoke to men through nature. Dito po natin mabasa sa Romans chapter 1, verse number 18 to 20. Romans chapter 1. Romans chapter 1. Verse number 18 to 20. Sabi ng banal kasulatan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness to men who hold the truth in unrighteousness. Because when that which the known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Nakikita, mga kapatid. Yung ginawa ng Diyos, nakikita po ng tao yan. Being understood by the things that are made. Maliwanag po yan. Bakit mayroong dagat po yan? Bakit may araw po at umiinit po yan? At bakit mayroong hangin po yan? At bakit mayroon po ako? Sino ako? Ito po yan, clearly understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. May binasa akong libro nung early 90s. It is a book called Who Am I? Isang anak ng by the way, yung Who Am I, merong yan ha, meron pelikula yan si Jackie Chan. Okay. Baka magkamali kayo. Okay.
O sabihin nyo, kung may galing kay Jackie Chan. Hindi yun. Itong libro na ito, nung early 90s, anak po ito ng chieftain. Okay? Sa Africa. Ang ginagawa nito, nagta-travel siya mula sa kabundukan, yung batang yun, nagta-travel siya, binatilyo siya. At siya po ay titingnan niyo yung araw. At tatanungin niyo yung araw, pag sikat ng araw, babantayan niya yung bata na yun. At kinakausap niya, who are you? Isipin mo yung araw, kakausapin niya, sino ka? Kasi wala nagsabi sa kanya na yan ay araw yan. Kakausap niya, sino ka? Titingnan niya yung dagat, sino ka? Makita niya mga isda, sino kayo? Although inuulam na ng tatay niya. One day, may dumating na misyonaryo. Pinaliwanagan siya. Nakakilala siya sa Panginoon. Umalis siya. Kasi papatayin siya. Magbago ka ng paniniwala sa tradisyon ninyo. At ito, sa simpleng katanungan lang ng nature, sino ka? Nakakilala siya sa Panginoon at may ginamit. Alam niyo mga kapatid, ang sabi po na banal na kasulatan, so that they are without excuse. Hindi masabi ng mga tao, hindi kita alam, hindi kita kilala, o Diyos. Hindi ako nakapagbasa ng Biblia. Walang nagsabi sa akin, walang nag-imbita sa church, walang nag-akay sa akin na kaibigan. Hindi na po yan dahilan sa panahon yun. Bakit? Yung social media throughout the world, kalat na. Kaya malapit ng pagdating ng Diyos. Okay? Tumayo po tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa mensahe na kayo po ay nangusap sa kapanahunan namin. Nung araw, sa magitan ng anghel, mga propeta, sa magitan ng malakas na boses, sa pamamagitan ng naturalisa, nature. At sa panahon namin ngayon, sa magitan ng banal na Espiritu Santo, and through the written Word of God, the Bible. If God has something for you, and God is speaking to your hearts right now, I ask you, when was the last time God is speaking to you? Kailan yung huling panahon na kinausap ka ng Diyos? Kailan yung huling panahon that God is really talking to you? God is very near to you. At may nais ipagawa Diyos sa iyo. When was that? Na yung nadama mo, yung banal na Espiritu is very near. The Holy Spirit is there, very near to you. At dyan, kinakausap ka. At alam natin that every time we hear the Word of God, God is speaking to you. So now God is speaking to you through His Word. You are free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer. May problema ka, nais mo ilapit sa Diyos. May pangailangan ka, nais mo ilapit sa Diyos. May mga prayer request ka na nais mo isangkoni sa Diyos. You are free to come. Hindi ka pa tapat at nais mo maging tapat. Nais mo isuka yung buhay. You are free to do so. Sige po mga kapatid. You are free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer right now. Father, we thank you so much sa paalala po din salita sa amin.
As we part ways this morning, ingatan niyo po kami, ilayos ka pa mga disgrasya. Makita niyo po na bawat isa sa amin na tapat, patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Bless us, Father. Yung mga nasa pag-aaral, bigyan niyo ng katalinuhan. Mga nababiyahe, traveling mercies, protection, in their journeys of life. Wala nga nabuhay, bigyan nga nabuhay. Yung may mga negosyo, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Mga nagsipagtrabaho, bless them in their work. Ayusin niyo po ang mga pamilya po namin, mga anak na masunurin, mga magulang na tapat ng lilingkod sa inyo, hanggang sa kalawang pagbabalik. Ingatan niyo po ang bawat isa. Lahat na ito ang idadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos Kapaligtas. Amen. God bless us all. Tawagin